poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Magandang Sa umaga araw po. na ito, tayo po ay magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin, sa ating Panginoong Nazareno. Gayon din, sa ating pagdiriwang ng misang ito, taas natin ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang siyang katauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus ng kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, at dapat nawa kaming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa muna sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kaniyang hinirang."
at napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yan. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol siya sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos, magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba yan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihang mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag, ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y
lubos niyang magagahis. Ang tapat niya pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aki di ikakait. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa taas, O Diyos, ang kabantugat dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mo walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon, kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya napatawad tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Pumirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol, upang maging kasama niya, suguin, mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya: si Simon na tinaguriang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, nang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, nito pong nakaraang kapistahan ng ating Poong Nazareno, sino po ba naman ang hindi po mangingilabot sa pagpapahayag ng pananampalataya ng marami sa atin? Makikita po natin ang dagat ng mga tao na talagang pilit at nais na humawak kahit man lang sa lubid na hinihila o humihila sa tinatawag po nating Poon. Kaya siguro po kapag tinignan nyo po yung mga pictures, no? Ako po sa bahagi ko po nung tinitignan ko lamang po siya sa social media, ay hindi mo maalis sa iyong sarili na ikaw po ay makaramdam ng kalaliman ng tinatawag po nating pananampalataya. Dahil sinasalamin po ito ng mga taong nagbigay ng panahon, ng mga taong nakipagsiksikan at ang pagpapahayag ng pagmamahal sa Poong Nazareno. Ngayon iniisip po natin, bakit po kaya ganun na lamang ang kasidhi, ang ibinibigay nating pagmamahal sa Poong Nazareno? Tulad sa ngayon, sa araw pong ito,
narito po tayo at nagpapahayag ng kalaliman ng pananampalataya. Sa akin pong tingin, isa lamang po ang nagiging batayan ng tinatawag po nating ekspresyon ng ganung uri ng pananampalataya. Yon ay ang pagtanggap na tayo ay wala, na tayo ay mahina, na tayo ay mga anak ng Diyos. Mga kapatid, sa gitna po ng tinatawag po nating pagtanggap na tayo po ay hindi karapat-dapat, naroon po naman ang pag-aalab ng ating pong pagpapahayag ng pananampalatayang ito. Kaya parang sinasabi mo, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, Jesus Nazareno, hindi ako karapat-dapat. Kaya naman sa pamamaraan ng sakripisyong gagawin ko, naway maging karapat-dapat ang alay kong ito. Ito po yung isang ekspresyon ng pananampalataya sa pagmamahal natin sa poong Nazareno. Tanong po siguro, sino nga ba naman sa atin ang karapat-dapat? Ako, pare, hindi po ako karapat-dapat. Ikaw, masasabi mo rin sa sarili mo na ikaw ay hindi rin karapat-dapat. Kung ganon, tayo pong lahat ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ngunit binigyan po tayo ng isang tunay na inspirasyon sa araw na ito, ang ating pong ebanghelyo. Bakit po? Tignan niyo po ang mga tinawag ng Panginoon, hindi karapat-dapat. Sila po'y mga ordinaryong tao, sila po'y mga tulad natin. At higit pa dyan, hindi lang po sila mga karapat-dapat at hindi lang po mga ordinaryong tao, kundi sila man ay kapos sa kanilang kakayanang unawain ang pag-ibig ng Diyos tulad natin. Tignan mo si Pedro, bago pa siya tawagin, ano pong naranasan niya? Susuko na po siya rin sa hanap buhay niya. Halos isang araw na siyang naghahagis ng lambat, pero wala po siyang mahuli. Tignan po natin kahit si Mateo, na makita po natin isang tax collector, at ngayon sa bahagi pong ito, dealing with money. Minsan ang pera po talaga ay nakatutokso. Kaya naman, hindi karapat-dapat. Si James and John, ang kanila pong usapinan, sabi nila sa kanilang sarili, who is the greatest? Sino ang pinakamahalaga? Sarili pa rin po ang iniisip. Kung kaya naman ang mga apostol ay nagpapahayag na hindi karapat-dapat, at ang mga ito po'y sumasalamin po sa atin na tayong lahat ay hindi karapat-dapat. Ngunit isang bagay ang napakagandang nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Si Jesus ay tumatawag sa atin. Kung ganon, hindi po pala yung tinatawag natin, ako mabuti, ako mayaman, ako makapangyarihan, ako malakas. Hindi po ito ang sangkalan upang sabihin natin, tayo ay karapat-dapat. Kaya tayo nagiging karapat-dapat dahil si Jesus ang tumatawag sa atin. At kung tayo man ay magiging karapat-dapat, ay ito ang magiging batayan. Ang aking hindi pagiging karapat-dapat ang naging sangkalan upang ako ay maging karapat-dapat. Ang sino man sa atin ang nag-iisip, karapat-dapat ako sa harapan ng Panginoon, malinis ako lamang. Ito po'y magiging batayan ng tinatawag nating hindi pagtanggap ng Diyos sa atin. Kung ganoon mga kapatid, kapag sinabi po pala natin sa ating sarili, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ang dami kong kasalanan. Panginoon, ang dami kong pinagdadaanan, ang dami ko pong problema. Ito po ngayon ang dahilan kung bakit ikaw ay nagiging karapat-dapat. And this time, God is calling you. Kung ganoon mga kapatid, kapag sinabi mo pala sa Panginoon at inamin mo sa kanyang harapan, Jesus Nazareno, nasa harapan mo ako at batid ko na ako po ay hindi karapat-dapat. Batid ko na ako ay makasalanan, maraming pagkukulang, maraming itinatago. Mga kapatid, sa pag-angkin natin sa ating kawalan, sa pag-angkin natin sa ating kasalanan, sa ating kakulangan, dito nagiging karapat-dapat tayo. Bakit po?
Dahil binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na punuin ang iyong kakulangan. Binigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na linisin ang iyong kasalanan. Binigyan mo ng puwang ang Diyos na mabuhay sa iyong piling. Mga kapatid, minsan gagamitin ka ng Panginoon eh. Hindi ka nga karapat-dapat, mahina ka. Pero bakit ka tinatawag ng Panginoon? To shame the wise. Upang sa gayon, mas makita na ang halaga ng Panginoon ang siyang dapat mangibabaw. Kapag ginamit ka ng Panginoon at tinawag ka ng Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, opo, Panginoon, susunod ako. Bakit? Dahil ito lamang po ang pagkakataon natin na pwede nating magampanan at pwede tayong tumugon sa Kanya. Sa gitna ng hindi natin pagiging karapat-dapat, gagawin tayo ng Diyos na karapat-dapat. Sapat ang Kanyang biyaya, ang Kanyang grasya, upang tayo ay Kanyang baguhin. At ang mga taong tumutugon lamang ang siyang may kakayanang baguhin ng Panginoon. Kapag inangkin na po natin na wala tayo, mahina. Tulad ng mga apostolos na narito po sa ating pong ebanghelyo, tayo ay gagawin ng Panginoon at gagamitin niya tayo upang ipahayag ang mabuting balita. Biyaya ang hinahanap mo. Tumugon muna tayo sa Kanyang panawagan na ang Poong Jesus Nazareno ay dalhin natin sa ating tahanan. Dalhin natin sa mga kapwa natin na hindi naniniwala, nakalilimot. Ang Poong Nazareno ang ipakita nating pagpapahayag ng uri ng pamumuhay na ating pong gagawin. Mga kapatid, sa araw pong ito, magalak ka dahil ikaw mismo, kayo mismo, tinatawag ni Jesus. Sa pagkakataon pong ito, take the opportunity. Sagutin natin ang Panginoon natin at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, hindi man po ako karapat-dapat na handa po akong tumugon sa iyo. Dahil minamahal kita. Sa araw pong ito, mga kapatid, simulan po natin ang pagtugon kay Jesus Nazareno sa pagyakap sa ating sariling mga krus nang sa gayon ang ating hindi pagiging karapat-dapat ay maging isang pagpapahayag ng pag-ibig natin kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos at tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ating itugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin ng kanyang mga aral at simulain
bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, na sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aking buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin maging kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang ikapagpapatawad ng mga kasalanang maganap nawa ang paghahain ito, na ang dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong pinasya sa kahoy sa krus, ang sangkataon ay tumutubusin ni Jesus. Sa punong kahoy na nagkapuwang sa kaman ng kamatayan, sa kahoy na krus tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumasuway sa iyo, ang kahoy sa krus siyang nanadadaig at masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang ambukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mga liyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas
ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, paggarba ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumaiyo rin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumutugon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Poong Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay ko inialay, sa krus ay namatay, upang kami nga ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamalay na darama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko.
Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawat gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang small size po ay nagkakahalaga ng 600 piso. At ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy na krus na nagbigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng ikaw, ang Panginoong magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkanan nagsusumamo sa iyo na ngayon ay nasa iyong harapan. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang may kasagutan at may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din ang kanilang mga daladalang imahen, dasalan, at sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y binyagan, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.